Hello mga sir, ito yung ating Tosondra P5000S na ginawa, no? Yung amplifier channel A. Kaso ay may parto tayo rito sa pag-repair dahil yung kanyang channel A input or buffer or bridge module ay walang out papunta rito, no? Ito ay kinalas ko na naman sir para mas mabilis po tayo. Tinrace ko na yung linya ng ating input ng ating preamp na yun kung saan papunta rito sa ano na to, ito sa volume, ito ang papunta rito sa amplifier module natin, itong isa sa volume dito sa channel A mga sir, at yung isang hanay na tong tatluhan ay papunta po rito. Yung tinutukoy ko po rito na tatluhan na yan ay sakit po yan. Papunta rito sa volume at yung papunta rito sa amplifier board. Sa channel B naman po yan sir. Walang problema ito. Ito yung may problema mga sir. Itong channel A. Wala siyang lumalabas dito sa wire na to. Or sa ating connector. Papunta rito sa ating amplifier. Pero good na itong amplifier sir. Wala na tayong problema dyan. Nag-aantay na lang ng signal galing dito sa ating input buffer, no? Ngayon, kapag tinitrace po natin mga sir, yung naka-plug in na po tayo sir, may power na yan. At gumamit lang tayo ng ating, ginawa kong input na lang po yung ating component na yan. Isagad natin parehas. Itong channel 2, ito may volume dito. Papunta rito po yan sa red. Yan. Itong dulo na yan, oh. Dito sa isa, which is papunta rito sa nagkakaroon na naman, oh. Kanina wala yan. Yun ang issue talaga nung una nito, sabi nung may-ari. Nawawala yung signal sa channel A, kaso lang ay yung pinagdalhan ay masyado nagmamadali, tinungkab na agad yung dyan, mga pyesa sa amplifier module. So meron na naman, oh. Kanina ay wala po mga sir. So tingnan natin bakit. Ulitin natin mga sir. So, yan yung papunta rito sa channel B. So, rito out ito eh. Out ito ng ating channel A. Papunta rito dapat sa red wire na yan mga sir. Dito dapat, no? So, dapat may input po tayo rito. Wait lang. Wala pong humahawak ng ating cellphone kasi. So, tinusok ko na lang dito sa red. Then, ayan, nakasagad na po tayo dito mga sir. Pero wala siyang signal. No? So, dahil bago itong unit na to mga sir. Bago talaga, as in bago. Wala pang ilang beses ginamit ng may-ari. Yun lang napansin nila, nawawala at minsan ay gumagana daw. Ngayon, ating katuk-katukin to yung mga switches ay wala namang problema. Ito yung yun nagkakaroon siya kapag ginalaw, diba? Yan pansin niyo po yun. So, tayo ay magti-trace or mag-resoldering kung bakit. Baka mayroong naputol dyan. Ayan, ayan, meron na, oh. So, let's see.
mayroon pa pala rito relay. Yung dalawa rito. Ano ba to? Relay ba? Off muna natin mga sir. Off natin baka tayo sumayad saan. LCR 020 ay 0202 dalawang peraso. Ano ba to? Relay ba to? Tapos may dalawang capacitor dito mga sir. Wait lang, ilapit natin ha. Itong dalawang block na to. Ere. Then mayroong dalawang capacitor po. Then so mayroon akong kuting dito pa naglilikot. So try natin mag-resolder dito at galaw-galawin natin baka may nadali rito or may lumuwag dito. Ayun. Ito nga yata mga sir. Oh. Pansin nyo yan. Oh. Ayan. Ayan yung problema siguro nito. Itong isa na to. Pero i-rework natin ito mga sir. Sama na natin to. Itong area na to. So ang gagawin natin dito mga sir ay yung mga pinaghinangan ay mag-extend lang tayo ng ano. Balatan natin na konti. Extend natin na konti yung paghihinangan para sure tayo na makakapit to. Baka kasi may putol to eh. Bukod lang dito sa ating nakita na to, ito maluwag na to. Ito ay ano ba to? Capacitor sir eh. So itong dalawang capacitor na magkatabi, i-extend natin to ng kaunti. Balatan natin itong linya. Parehasin na natin itong dalawang capacitor mga sir. Na. Tapos yung mga linya na to. Okay. Yeah. Ayan na ano na natin mga sir. Yan, kinatkatan natin to. Yan. Para ma-extend natin yung hinang. To sure na ano lang, kumapit lang itong mga lumang hininangan nila. Ito. Ito yung capacitor na isa, papunta rito sa channel A, channel B. Ito yung capacitor na isa, papunta sa channel A. No? So, ihinangin natin dito. At yung mga suspect na mga medyo akala mo ay parang bumiyak ay baka pa na natin. Baka pa natin ang hinang mga sir. Okay. So yung isang capacitor mga sir ay hindi talaga siya nakahinang na maayos. Tingnan nyo, nung nainitan siya ng soldering iron ay kumapit na yung tingga. At tingnan mo yung ano, yung ating copper
na dapat ay nakakapit ng tingga dyan, ay walang bakas-bakas, oh. Ibig sabihin nakapatong lang po yan dyan, no? So may problema doon sa ano, tingin ko ay sa factory na to. Sorry sa term ko, ha. Eh kita rito, oh, hindi naluto yung tingga, hindi kumapit dito. Inuunit ko bago po yung unit na to, ha. Yan. Okay. So yan po yung ano, nakita na natin yung problema talaga kung bakit minsan ay gumagana at minsan ay wala. So sa yung dinalhan niya ng una ay doon ang inunang baklasin, hindi siya rito nag-trace na signal sa kanyang bridge module or buffer. Okay, tuloy na natin, sir. Hinangan na lang natin ito. Ayan, oh. Okay, ayan mga sir, ayos na natin yung mga hinang na yan. Gagawin na lang natin dito, linisan natin ng lacquer thinner. Blower lang natin po. Gamit tong ating heat gun para madaling matuyo. Okay. So, konting patuyo pa mga sir bago natin subok. Pero ikabit na natin itong ating input. Okay, super dry na mga sir. Now ay ating pa-power on natin. Okay. Lagi po akong gumagamit ng bulb mga sir kapag nag-testing para safe lang tayo lagi. So try natin. Ayan, oh. So meron na siya. Kapag ito po sa channel 1 po yung ating testing ngayon. Baba natin yung ating camera. Ayan. So yan. Wala na tayong talong or loose. No? Kanina kapag pinalo-palo natin ito sa bandang itong babaw na to, mga kapasitor tsaka yung dalawang block o yung parang relay yata yan, ay nawawala. So para good na siya. So yun po yung ating nakita sira mga sir. Loose connection or cold solder na hilaw, hindi nakakapit yung tingga ron sa copper or sa board. So itong channel 2, ayan, so wala kang problem dito talaga, good talaga to. Ito lang wala. So okay na ito mga sir. Ayan, good. So asimbulin na lang natin ito. Tapos sound check natin. Hindi na natin bibidyohan yung ating kung paano natin asimbulin kasi napakahabang, maraming gagalawin. No, ito kailangan iurong mo to, yung transformer. Tapos ay kailangan mong i-unscrew tong iangat itong power supply board na to. Kailangan iangat mo para makapasok itong ating input buffer or bridge module na to.
Okay po. Ito na yung ating Tuzonra. Totally repair na po. Totally done na po ang repair. Repair ng ating board A or amplifier A. At yung bridge module or input buffer niya ay goods na rin. No? Ang nakita sira natin dito sir ay cold solder po. Meaning ay parang factory defect or doon nangyari sa sa kanilang paggawaan siguro yan. Kasi hindi kumapit yung hinang eh. Talagang parang pumatong lang talaga siya. Okay, ayan may mga speaker na tayo mga sir. At input at yun lang ang ating players. Cellphone lang. Power on natin mga sir. Yun. Gumamit muna tayo ng bulb. Ayan o. Okay, na-click na parehas. Channel A muna. Ayan. Mayroon ng signal. Channel A B. Ayan. Okay, pwede na natin ipakuha kay bossing to. Ito na sir ang iyong power amplifier. Good condition na. Ay, yung muning ko nakikisali. Okay, so yan na muna sa ngayon mga sir. Thanks for watching guys, and don't forget to follow.